Handa na si Godzilla magdala ng bagong antas ng kilabot sa mga manunood matapos ang malaking suporta para sa mas dramatikong kwento, tampok si Godzilla at ang Monsterverse. Sa kabuuan, talaga, mukhang nakikinig ang mga namumuno sa mga paparating na proyekto. Pero una, lahat ng tao. Malapit na ang Monarch Legacy of Monsters Season 2 at hinihikayat ng mga lumikha ang mga tagahanga na asahan ang mas malawak na saklaw, mas matinding tensyon, at mas maraming halimaw na iba-iba ang anyo at laki. Ayon sa mga unang review, mas maganda ito kaysa Season 1 kaya maghanda na tayong ma-excite mga kaibigan. Nag-team up ang Apple Television at Legendary para mag-break ng world record noong nakaraang linggo. Nagdaos sila ng engrandeng drone show tungkol sa labanan ni Godzilla, Kong at Titanx. At syempre, dahil mga Titan ang pinag-uusapan natin dito, ito ang pinakamataas na drone show sa lahat ng panahon, as in, kailanman. Sa totoo, hindi man malaking laban, kahanga-hanga pa rin ang resulta. 3,000 drones na sumaklaw sa lawak ng 3 American football fields ang lumipad mula sa lupa at umangat ng 500 hanggang 600 talampakan sa ere. Mga 100-200 talampakan, mas mataas iyon kumpara kay Monster vs. Godzilla sa pinakamataas niyang anyo. Kaya maiisip mo kung gaano ka-epic ang laki ng buong drone show na ito. Sa halos 10 minutong palabas na nagpo-promote ng Monarch Season 2, nakita natin si Kong na nakipaglaban kay Titanx, si Godzilla na nagpa-power up at pinakawalan ang kanyang atomic blast na isinama pa nila. May paputok dito para mas maramdaman mong totoo ito. Sa tingin ko, maganda ang ginawa nila. Nagkaroon si Titanx ng pagkakataon na iparinig ang kanyang ungol. Narinig mula sa malayo. Literal, pwedeng makita ang palabas na ito mula 3 milya ang layo. Kaya malamang, kung nakatira ka sa lugar ng Los Angeles, naranasan mo na ang matinding patikim kung ano ang itsura ng isang pag-atake ng Titan. Kung sino man sa inyo ang nanonood nito ngayon ay nandoon mismo sa palabas, sabihin nyo naman sa aming mga hindi pinalad kung gaano kaganda o baka naman sakto lang ang palabas na ito, anuman ang opinyon nyo, gusto naming marinig. Ginamit ang presentasyon para i-market ang ikalawang season ng serye at i-promote ang buong Monsterverse, na astig din. Sa tingin ko, hindi nila ginawa ito noong unang season at sa kabuuan, parang mas aktibo talaga ang buong marketing campaign bin para sa ikalawang season ng Monarch ngayon. Ang dami talagang nangyayari ngayon, pero hindi ko iniisip na masama iyon. Kaya siguro ang season 2 ng Monarch ay isang bagay na ipinagmamalaki nila, kaya todo-todo sila sa marketing. Mukhang malalaman natin agad yan. Ang galing nun. Marami kaming inihanda sa season 2 ng Monarch matapos ang unang episode, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated ka sa mga bago. Pero sa ngayon, mga kaibigan, tingnan natin ang isang kwento ni Godzilla na maaari ninyong abangan ngayong tag-init na tinatawag na Ang Lagim ni Godzilla. Ayon sa Bloody Disgusting, nabigyan tayo ng maagang silip sa pinakakumpletong kwento ng lagim, tampok ang hari ng mga halimaw. Inaangkin bilang isang kwento na tiyak na magugustuhan ng mga malalaking tagahanga ng Godzilla minus isa Shin Godzilla at ng orihinal na Gojira. Ang kwentong ito tungkol kay Godzilla ay sinasabing pinaka-nakakatakot na Godzilla comic na nagawa at isa rin sa mga itinuturing na pinakamahusay na Godzilla comic na nagawa ayon sa pananaw ng mga lumikha nito. Oo, comic ito tungkol kay Godzilla. Huwag kang umalis, sigurado akong ayaw mo itong palampasin. Nangyari ito noong 1954. Ito ang origin story ng Kaisei era Godzilla, ang version ng G-Man para sa patuloy na Goji comic series na ginagawa ngayon. Alam mo, isa sa mga astig na berdeng Godzilla ngayon. Pero ang partikular na kwentong ito ay magiging nakakakilabot na pagsilip sa unang pag-atake ni Godzilla. Ilalagay ang mga mambabasa sa mismong lupa at ipaparanas sa kanila ang nakakatakot na pangyayaring ito. At kasabay ng paraan ng orihinal na pelikula sa pagpapakita ng takot sa atomic energy, ipapakita rin dito ng detalyado ang nakakatakot na epekto sa mga taong na-expose sa Kaisei energy. Sa ngayon, kaunti pa lang ang impormasyon tungkol sa takot na dulot ni Godzilla, pero sinuwerte kami at nakakuha ng 3 larawan mula sa comics. Tingnan natin ito ng mas detalyado. Dito, makikita si Godzilla na lumilitaw mula sa tubig sa epic na paraan.
Malalakas na alon at bagyo ang pumapalibot sa kanya habang pinakakawalan niya ang atomic na galit sa gabi. Isa itong napakagandang tanawin. At sa kamanghamanghang likhang sining ni Tristan Jones, halos mararamdaman mo na parang nandoon ka talaga. Sa larawang ito, na bumabalik sa sinabi na layunin ng comics na ito na dalhin ang mambabasa sa mismong eksena. Ang susunod na larawan ay patuloy ang paglitaw ni Godzilla. Tingnan ang gitnang itim at puting larawan. Talagang nakakakilabot. Mas gusto na ngayon ng mga tao ang mas nakakatakot at kakaibang halimaw kaysa sa malalakas at epic na halimaw base sa nakikita ko online. Ang paraan ng naging reaksyon ninyong lahat sa aming Iron Lung Monster na video ay perpektong halimbawa niyan. Panoorin nyo rin ang video na yon kung hindi nyo pa napapanood pagkatapos nito. At talagang makikita nyo iyon. Layunin ng mga lumikha ng The Horror of Godzilla, gaya ng pamagat, na ipakita ang tunay na takot kapag nanalasa si Godzilla. Ang mga larawang ito ay tila ng aakit ng madilim at marahas na sakuna at sa tingin ko, nahuli ng team ang ganong pakiramdam. Makikita mo na agad na yung mga tao na malayo sa distansya ay wala talagang ideya kung anong klaseng impyerno ang papalapit sa kanila. At masasabi ko, ang astig talagang makita si Godzilla na ipinapakita sa ganitong anyo. Lumilitaw mula sa kadiliman. Parang isang demonyong sandata na inilabas para magdala ng kapahamakan sa mundo. Hindi ko alam kung pareho tayo, pero grabe ang Terminator vibes na nararamdaman ko dito. Parang ipinadala si Godzilla para sirain lang ang target niya. Para sa akin, sobrang astig talaga. Sa huling larawan, nakita natin ang galit ni Godzilla sa sangkatauhan. Kumukidlat, malakas ang ulan, at makikita ang mga taong walang magawa na nagtatangkang tumakas habang si Godzilla ay nakatingin sa kanila mula sa itaas. Walang pagitan sa pagitan ni Godzilla at ng mga tao. Hindi ito hayop na basta naninira. Alam ni Godzilla ang ginagawa niya. Talagang hinahabol niya ang mga tao. Gamitin natin ang imahinasyon natin. Ngayon, maiisip mo ba ang dambuhalang halimaw na aatake at maglalaan pa ng oras para titigan ka ng direkta? Nakakatakot na si Godzilla, pero mas grabe kasi tinititigan ka pa niya sa kaluluwa bago ka tapusin. Pinalalala mo lang ang takot na binabanggit ng mga comics creator. Ngayon, dahil sa takot na dala ni Godzilla at ng Godzilla -0 na lalabas ngayong taon, kitang-kita ang suporta ng Toho sa pagbuhay ng mas nakakatakot na kwento ni Godzilla. Ang Monsterverse ay para sa mas malawak na audience na mahilig sa action at mas maraming pagpipilian ito para sa mga tagahanga kaysa ibang prangkisa. Napakaganda nito. Lalabas na ang The Horror of Godzilla ngayong Hulyo at pwede mo na itong i-pre-order ngayon para hindi mo makalimutan. Salamat ulit sa Bloody Disgusting sa artikulo. Pabor ako sa mas maraming horror stories tungkol kay Godzilla at sigurado akong marami sa Kaiju at Godzilla fanbase ay sasang-ayon sa akin base sa aking nakita. Para sa akin, kailangan talaga ng mga kwento tungkol sa halimaw ng elemento ng takot o kilabot, lalo na kung tungkol ito sa mga kwentong nakasentro sa Kaiju. Ito ang pinakamabisang panangga sa mga nag-aakalang puro kalokohan at pambata lang ang genre na ito. Naniniwala pa rin ako na may perpektong kwento ni Godzilla na naghihintay gawin kung saan pinagsasama ang takot at aksyon para sa kamanghamanghang karanasan. Baka ang -0 o supernova na nga ang hinahanap natin. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang video na ito at sa tingin ninyo ay deserve ko, huwag kayong mag-atubiling mag-like at i-share ang video. Lalabas na ang season 2 ng Monarch ngayong linggo, kaya abangan ninyo mga kaibigan. Marami pa kaming inihahanda para sa inyo.